Nagsimula yung hearings na ito, confirmation of charges hearings. Nagsimula ito nung 23. Unang araw 'yon, 24 second day. Kahapon wala muna, ngayon ang third day. Ang tapos nito bukas. Doon sa unang 2 araw, ang nag-present ng ang tawag doon submission on merits. Ibig sabihin yung mga argumento, ebidensya, yung mga testigo, present yan ng prosecution at ng mga biktima, 2 days sila. Nung 23 at saka 24, kahapon pahinga. Ngayong maghapon hanggang gabi, mula alas 5 mamaya, abangan ninyo. Doon kasi sa Dahig, alas 10 ng umaga. Ang simula doon, alas 10 ng umaga. Yung alas 10 ng umaga sa kanila, alas 5 sa atin. Third day. At ngayon naman, ang magpe-present naman ng kanyang mga argumento at depensa ay si Kaufman. Kung di masagot ni Kaufman, kung hindi masagot ni Kaufman ang tambak na ebidensya na ipin-present ng prosecution at ng mga abogado ng biktima, wala na. Talo na si Duterte. Kaya problemado, maraming ngayon. Naka-focus ang lahat ngayon ng attention kay Kaufman. Yung unang araw kasi, nagsalita si Kaufman, ano pa lang yon? Opening statement lang yon. Opening statement pa lang yon. Ito talaga yung kanya ng submission on the merits. Kumbaga, ito na talaga yung laman ng kanyang argumento. Yung unang araw niya na pinagsalita siya, opening statement yun. Hindi pa yun talaga yung kanyang mga pinaka-argumento. Kumbaga, binigyan siya ng pagkakataon doon, opening statement. Kung ang magiging argumento ni Kaufman ay katulad din nung sinabi niya doon sa first day, di ba may opening statement si Kaufman? Kung ang magiging presentation mamaya ni Kaufman ay parang didetalihin niya lang yung sinabi niya nung unang araw, wala na. Mahirap yun. Mahirap yun. Ang sinabi niya doon sa unang araw niya, ang sabi niya, politically motivated itong kasong ito ni FPRRD, sabi niya. Sa katunayan, involved dito sa kasong ito si PBBM. Hindi daw sinunod ni PBBM yung pangako na hindi mag-cooperate sa ICC. May sulat pa daw si PBBM, tapos hindi naman daw sinunod. Kaya ito daw mga nangyayaring ito, politically motivated. Kung ganun ang depensa ni Kaufman mamaya, wala na. Wala na yan. Unang-una, ano naman ang pakialam ng ICC sa politika ng Pilipinas? Di ba? Ano naman ang pakialam ng ICC sa politika ng Pilipinas? Wala yun. Kung ganun ang magiging laman ng argumento at depensa ni Kaufman, talo na to. Talo na ito mga kabunyog, mga kababayan. Anong oras ang hearing? Alas 5. Alas 5 sa Pilipinas. Doon sa Dahig, 10 a.m. Kaya, ano ito mga kabunyog? Napanood na natin yung opening statement ni Kaufman nung nakaraang unang araw, yung day, February 23. Ang sabi niya, ano na daw? Sabi niya, wala, ito politically motivated to ng lahat ng ito. Si Marcos ang nasa likod ng lahat ito. Kasabwat daw ang mga elite ng Pilipinas, mga elitista, mayayaman, kasabwat daw ang media, kasabwat ang academe, ang civil society. Lahat na lang yata, binanggit ni Kaufman, nagkaisa laban kay Duterte. Kung ganun lang naman ang depensa ni Kaufman, ang DDS yan, ay bakit pa siya kinuha nagbayad pa ng 150 million kada buwan, tapos ganun lang naman pala ang depensa. Di si Banat Bay na lang sana. Mayroon tayong napapansin na mayroon tayong parang pinaplano ang mga DDS. Mayroon tayong napapansin. Ano ang napapansin natin? Mukhang gagamitin nilang depensa, hihingi sila ng ilalaban nila na mistrial ang nangyari. Ibig sabihin ng mistrial, mali. Maghihiling sila na imbestigahan uli si Duterte. Kasi, ang papalabasin nila, sa tingin ko lang ang papalabasin nila, yung investigasyon kay Duterte ay bias. Yung Office of the Prosecutor ay bias. Talaga namang yung investigasyon ng Office of the Prosecutor ay one-sided.
Sa halip na tingnan yung lahat, yung exonerating, yung incriminating, wala. Ang tiningnan lang daw ng Office of the Prosecutor nung si Karim Khan pa ay yung i-incriminate, magdidiin kay Duterte. Hindi tiningnan yung mga exonerating, bias. Ano ang magiging patunay nila? Yung nilabas ngayon nila Attorney Baligod at sa kanila Mike Defensor. Mukhang naka-timing yun. Ano yon? Ay di ba sinasabi nila na yung mga investigators ng ICC na pumunta sa Pilipinas ay binayaran. Binayaran umano ni Trillanes. Kaya ayon dun sa 18 na dating Marines na present nila Attorney Baligod, nag-incas daw. Mali pala yung sabi ko na from dollars na 2 million ginawang peso. Hindi. From peso, nagpalit ng pera mula sa peso 56 million, dalawang maleta. Dalawang maleta daw, yung isang maleta 56, yung isa 56. Kaya ang kabuuan daw na yon almost 52, ano ba yon? At $2 million. O yun. At yung $2 million daw na yon ay pinalit na pera from peso to dollar, ginamit ni Trillanes para bayaran, i-bribe ang mga investigators ng ICC. Kaya yung ICC daw ay bias. Kaya dapat magkaroon daw ng investigation uli. Palayain muna si Duterte, magkaroon uli. Parang ang papalabasin ng kampo nila ng Duterte, ang nangyari sa kaso ni Duterte, bias yung investigasyon ni Karim Khan. Kasi sa halip na tingnan yung exonerating o yung magpapagaan sa kaso ni Duterte, ang tiningnan lang yung incriminating, yung mga magdidiin. Bakit? Kasi selective. Selective ang investigation kasi bayad yung mga investigator. Binayaran ng pera. $2 million daw ang binigay kay Trillanes para gamitin. Kaya, kumbaga ang nangyayari ngayon, papalabasin nila na ang ICC investigators ay ang findings nila sa simula't-simula pa lang yari na. Hindi talaga sila nag-imbestiga ng maayos. Yun yung kanilang papalabasin. Parang nakikita na natin ganun ang Kasi ano ang timing nung nilabas nila? 'Di ba inilabas nila na mayroon daw mga pumunta ditong ICC investigators, tapos si Trillanes ang nag-entertain sa mga yon, tapos binigyan si Trillanes ng $2 million, pinalit yung pera from peso to dollars kasi ibibigay doon sa mga investigators ng ICC. Kaya naman yung investigators ng ICC, wala na, hindi na daw fair o patas ang investigasyon. Sa halip na tingnan yung hindi lang yung exonerating ay yung incriminating, walang tiningnan na exonerating. Kaya nadiin si Duterte. Kasabwat pa daw dito si Karim Khan. Kaya yung akusasyon ng parang ang lumalabas, ang gagamitin nilang issue, bayad, bribe. Sabi nga ni Attorney Levy Baligod na involved daw sa graft and corruption ang mga investigators ng ICC. Kaya lang, kung ganun lang naman, ang gagamitin nilang depensa, sisiraan nila ang investigators, wala yan. wala na yan. Kumbaga, pag ganyan ang argumento na parang binayaran yung mga investigators, wala. Lahat na lang nila, wala na silang maayos na depensa, wala na silang, yung mga ebidensya kasi matitibay, so ang lalabas nito, sisiraan nila yung prosecutors. Bayad ang mga prosecutors. At ang ipapakita nila, yung sworn affidavits ng dating mga Marines daw. Wala yun. Kapag ganun, ano yun? Fake news yun. Fake news yun. Kung ano-ano na lang, tama ka Kabunyog Eladio Tiempo, gumagawa na lang ng paraan. Kung ano-ano na, kasi hindi nila kaya talagang depensahan. Wala, tambak ang ebidensya eh. Anong gagawin mo doon? Kaya, nung tiningnan ko yung mayroong lumabas, parang ang magiging, magmumove sila Kaufman ng mistrial. Kasi, hindi daw patas yung prosecutor. Si Karim Khan daw bias. Tapos nabayaran pa ng nila Trillanes. Mas lalong madudurog si Digong kapag ganyan yung kanilang kwento. Wala na pang fake news na. Alam nyo, ang depensa ni Kaufman lumalabas parang pang DDS na pang trolls, pang marites.
Ano na yan eh. Ano na ito mga kabunyog, sinisiraan ng ICC. Anong gagawin niya ng ICC? Ano ba to? Ano nang nangyayari dito? Parang hindi na nahiya si Kaufman, ganun na yung kanyang pag-iisip. Maniniwala siya sa ganun. Kaya lang, wala na ring maisip talaga si Kaufman eh. 150 million binabayad sa'yo, kailangan matuwa sa'yo ang mga Duterte. Kailangan matuwa sa'yo yung mga DDS. O paano sila matutuwa? Adi, yung mga madalas sinasabi ng mga DDS, yun na din lang yung sabihin mo. Kumbaga, kaya nga maraming natatawa eh. Ha? Kumuha pa ng gano'n na kamahal na lawyer si Duterte, ganun lang naman pala ang depensa. Ha? Kung ano-ano ng mga drama, kung ano-ano ng theatrics. Sabi nga ng mismo nang yung pre-trial chamber judges ang nagsabi, Attorney Kaufman, concentrate ka sa focus on the substance ng argumento mo, hindi yung mga theatrics. Kaya nga eh. Panay si Kaufman eh. Ha? Mga drama. Masyado ng desperado, wala na. Wala silang pang-counter eh. Walang pang-counter sa Pero ang maganda naman dun sa depensa na yan ni Kaufman, tuwang-tuwa sila Argo. Tuwang-tuwa ang mga DDS kasi yun ang gusto nilang marinig. Yan. Binanatan ni Kaufman si PBBM, si Marcos. Tama yan. Ayan, binanatan si Rimulya. Ang problema pagdating sa mga judges. Pagdating sa mga judges, pwede ba yun? Ang depensa mo, politika, sasabihin mo, politically motivated yan. Si Marcos kasi sinurinder si Duterte. Ano naman pakialam ng ICC doon? Mabuti nga sinurinder sa ICC. Kasi kung hindi yun sinurinder, hindi naman yan maa-aresto si Duterte. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, wala. Ang unang sinabi ni Kaufman nung unang araw, dapat daw, tinira niya pa si Attorney Joel Butuyan, dapat daw hindi rhetorics, dapat daw hindi demagoguery, dapat daw talagang may mga ebidensya. Tinambakan siya ngayon ng mga ebidensya. Tinambakan siya ngayon ng mga ebidensya. Di ba? Halos lahat ng prosecutors, talagang detalyado, mga video, yung pag-appear ni Duterte sa Quadcom, lahat yun. Alam nyo, ang pinaka-ebidensya laban kay Duterte, yung mga sinabi niya mismo. Ang pinaka-ebidensya laban kay Duterte, siya mismo. Kaya lang, ang maganda naman kay Kaufman, tuwang-tuwa ang mga DDS. Kasi yun ang gusto nilang depensa ni Kaufman. Kaya lang, pagdating sa judges, wala yun. Wala yun. Ang dapat na gawin ni Kaufman, sagutin yung tambak na ebidensya ng prosecution. Pag hindi na niya ginawa yan mamaya, wala na. Tuloy na ang trial. Kasi hindi mo naman pala masasagot yung mga kasi dapat ipakita mo na hindi na dapat mag-proceed ang trial. Ang problema, walang pansagot si Kaufman eh. Pero sa mga DDS, kahit sila Panelo, kumbinsido kay Kaufman. Lahat ng DDS, kumbinsido kay Kaufman. Ang galing ni Kaufman. Ang tanong, sa pre-trial chamber, dun sa judges, wala yun. Yung ganyang depensa ni Kaufman, wala yan. Mapapasubo dyan. Ngayon naman mga kabunyog, yung issue na yon na di umano'y nabayaran yung mga investigators ng prosecutor ng ICC, sinagot na. May sagot na ang Office of the Prosecutor mismo. Ito, nakita ko sa artikulo ng Rappler, sabi dito, ICC prosecution, Philippine probe was independent and funded by court. February 26, 2026, 8:04 a.m. Ngayon lang, sinagot na. May sagot na ang Office of the Prosecutor ng ICC. Yung ginawa daw na Philippine probe o investigasyon ng kanilang team na pinadala dito, hindi daw yon bayad. Independent yon, hindi yon na-impluwensyahan ni numan, at yon ay pinunduhan ng korte. Yan, diyan pa lang. Ano na ngayon? Mapapahiya na naman ang ano na ba tong mga DDS na ito? Mapapahiya na naman tayo nito. Nakakahiya na yung ginawa ni Duterte na nalagay tayo sa mapa ng crimes against humanity. Tapos ito na naman mga DDS,
sila Attorney Libby Baligod, sila Mike Defensor, ha? Tapos si Panelo, bilib na bilib doon. Ang galing daw nung expose, nung press con ni Attorney Libby Baligod. Talaga daw, in-expose yung ICC na ang mga ICC investigators na pumunta sa Pilipinas ay nabayaran. O kaya lang, sinagot na ngayon, may sagot na yung prosecutors ng ICC, yung Office of the Prosecutor. Sabi ng Office of the Prosecutor, huwag silang akusahan na sila'y bayad. Wala silang perang tinatanggap sa ganyan dahil may pondo ang ICC. Ha? Funded by the court. Hindi sila pinunduhan ng gobyerno ng Pilipinas, hindi sila ginastusan ng private group sa Pilipinas, hindi sila pinunduhan nila Trillanes, may sarili silang pera. Oo nga naman, itutulad pa sa mga ugali ng Pilipino. O maraming politiko sa atin, lalo na mga identified kay Duterte, corrupt. Mga corrupt. Pero itong ICC, mga European Europeans, napaka-stricto nila sa korupsyon. Tapos aakusahan pa nila. Talaga itong mga DDS na ito. Dahil wala nang malinaw na depensa, aakusahan na yung prosecutors ng ICC, yung mga team na pinadala dito para mag-investigate, inaakusahan na binayaran. Pero biglang nagbago ng tono si Baligod. In-interview nila Ed Lingao, kinumpirma sa kanya, Attorney, liwanag nung sinabi mo, na sabi mo na involved sa graft and corruption ang mga investigators ng ICC. Binawi bigla ni Attorney Libby Baligod. Hindi naman daw ganun ang pagkakasabi niya. Ang problema, plinay nila Ed Lingao ay talagang nagsalita sabi niya, ang mga investigators ng ICC ay na-involved din sa graft and corruption. Ganun talaga yung pagkakabanggit ni Baligod. Plinay pa nila Ed Lingao o wala. Durog si Libby Baligod. Bumaliktad ka agad. Kasi kukumprontahin talaga siya. Paano mo nasabi na-involved sa korupsyon ang mga investigators ng ICC? Biglang nagbago ng tono si Baligod. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang problema dito sa mga DDS. Hindi nila kayang sagutin ang tambak na ebidensya, napakalinaw, napakagaling ng presentation ng mga ebidensya ng abogado ng prosecution sa kayong abogado ng mga biktima. Tapos ngayon, dahil wala silang pinapalabas nila yung pag-iimbestiga ng Office of the Prosecutor ay bias. Bayad, binayaran. Nagpalit pa ng perang $2 million binigay kay Trillanes. At si Trillanes ang nagbigay sa mga investigators ng ICC. Na-involved daw sa graft and corruption. Ganun yung term ng bribe. Bribe, sinuhulan. Pero nung in-interview na si Baligod, wala na. Hindi naman daw siya nagsabi ng gano'n. Ang problema, plinay ni Ed Lingao. Talagang nagsabi talaga si Baligod Kaya wala, mga kabunyog, mga kababayan. Ano na ang mga ito? Anuin pa. Yung gawa-gawa nila sa Pilipinas, dadalhin pa dun sa ICC. Talagang nakakahiya. Ang problema, si Kaufman na dapat sana matino naman, kasi naman siya, magaling na lawyer, wala na. Ugaling DDS na. Pati yung kanyang mga isip, argumento, pang DDS na. Hindi na nga dapat siguro ito kinuha. Nakakahiya na talaga. Pero bilib na bilib si Panelo, Bilib na bilib. At ang mga DDS, bilib na bilib. Kaya lang, paano mo kukumbinsihin ang ICC pre-trial chamber? Sasabihin mo na yung mga investigators ng Office of the Prosecutor ng ICC ay tumanggap ng suhol? Mga kabunyog, mga kababayan, anong magiging reaksyon ng mukhang makukumbinsi itong mga judges ng pre-trial chamber na ang Pilipinas nga talaga laganap ang fake news, laganap ang disinformation. Kasi kahit sila nagiging biktima Nagiging biktima ang mga ICC prosecutor. Tingnan yung sabihan na tumanggap ng lagay, tumanggap ng suhol, na involved daw, pati daw mga prosecutors ng ICC na involved sa graft and corruption.
Tumanggap daw ng dollars pa yan galing kay Trillanes. Anong klase ba naman to? Ha? Ano? Abangan natin mamaya kung babanggitin ni Kaufman yon. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Wala na. Desperado na itong mga DDS na ito. Ha? Kung ano-ano na lang ginagawa. Oh, ano na? Tapos galit na galit sila sa media. Bakit daw hindi kinover ng media yung presko ni Baligo doon sa 18 na ex-Marines? Bias daw ang mainstream media. At sinisisi rin nila, yun daw mga pagpatay sa panahon ni Duterte, hindi naman daw totoo yun. Media lang daw ang nagpalabas ng ganon. Mga ano lang naman daw ang mga pagpatay noon, kunti lang naman. Sinisisi pa ang media. Alam nyo, itong mga DDS, lahat sinisisi. Yung media, civil society, simbahan. Tapos ngayon, ang akusasyon na naman nila, yung mga prosecutor ng ICC na bayaran, na bribe ni Trillanes, dollars pa. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga judges ng pre-trial chamber niyan? Ano ba to? Anong klase ba tong kaso na tong naano natin? Grabe para dyan sa Pilipinas. Laganap talaga pala ang fake news at disinformation. Hanggang dito sa dahig, sa ICC, nakakarating. Tama talaga yung sinabi ni Attorney Joel Butuyan. Anong sabi ni Attorney Joel Butuyan? Si Duterte ay nagpalaganap ng impunity na naging cancer na. Nagmetastasize na. At nag-create na ng mga mini Dutertes. Nag-create ng mga mini Dutertes. Kaya sabi ni Attorney Joel Butuyan, maawa kayo sa bansa namin. Kapag hindi ninyo kinonfirm ang mga charges na ito kay Duterte, lalong magyayabang yan si Duterte. Uuwi siya sa Pilipinas. Sasabihin niya, conquering hero siya. Tinalo niya ang ICC. Nakakalungkot Pero siguro, kahit siguro yung mga nasa ICC hindi makapaniwala, grabe naman. Kinakasuhan tayo, inaakusa tayo na tumanggap daw tayo ng siguro pina-snack lang naman ni Trillanes. Tayo naman hospitable. Baka trinit lang ni Trillanes ng Filipino food. Baka ganun lang. Normal naman yun. Wala namang problema doon. Pero yung sabihin na nagpalit ng pera, na dalawang maleta ng pera, yung isa 56 million, tapos 56 million, $2 million daw. Tapos binigay sa ICC yun. Hindi na dapat nagbayad si Duterte ng 150 million. Tapos ang depensa niya lang naman, yung madalas mong sinasabi dito, o kaya kinuha niya na lang si O kayo, yung mga DDS dito, mas magaling pa kayo magpaliwanag. Kinukopya lang ni kinukopya lang ni Kaufman yung mga argumento nyo Pakinggan naman natin si Kaufman. Pakinggan naman natin. Kanyang araw ngayon. Makikita nyo, mga kabunyog, si Duterte kaya pala hindi umattend. Kasi imaginein mo, ipapakita sa iyo yung mga ebidensya laban sa iyo, yung mga pictures, videos, grabe. Tapos, pinakita doon, minura ni Duterte yung mga ICC. Ano kayang reaksyon ni Duterte kung nandun siya? Di ba? Minura ni Duterte yung ICC. 3 days bago siya nadala sa ICC, minura niya sa Hong Kong. Ano kayang mukha ni Duterte? Siguro, habang pinapakita yon, ipofocus yung camera kay Duterte kung anong reaksyon niya. Tapos ipapakita naman doon sa mga judges ng pre-trial chamber kung anong masasabi. Ay, anong reaksyon. Anyway, so, dito, sa nakikita nating ito, lalong wala ng pag-asa sa ICC. Itong mga ginagawang ito ni Kaufman, itong ginagawang ito ng mga DDS, itong ginagawang ito nila Panelo doon, itong ginagawang ito ng mga Pilipinos doon na nagrarally, wala na. Lalong wala ng tsansa ito, mga kabunyog, mga kababayan. Imaginein mo naman, sabihin mo na yung ICC prosecutor ay sinuhulan. Anong magiging reaksyon ng ICC dyan? Siyempre sasabihin ng ICC dyan, huwag nyo nga kaming akusahan na ginastusan kami ng Pilipinas sa pagpunta dyan. May pera kami. Marami kaming pondo. Huwag nyo kaming aakusahan na ang gastos namin pagpunta dyan ay ginastusan ng Pilipinas o nila Trillanes. Hindi totoo yan. Sa tingin nyo, yung mga judges ng pre-trial chamber, kanino magsisimpatya? Ay, siyempre magsisimpatya yun sa prosecutor. Tapos ngayon, makikita nila ang mga reactions ng mga DDS sa Pilipinas. Grabe. Pinagmumura ang ICC.
Tapos ganito, hinihiling nila na si Duterte i-grant yung interim release. Uulitin pa daw ni Kaufman yun eh. Hihilingin pa daw ng interim release. Paano kapag bibigyan sa interim release mo, hindi mo nga kinikilala ang ICC? Ayaw ngang umaten, di ba? Sa confirmation of charges hearing, winave ni Duterte ang kanyang right na mag-appear. Ang rason niya, hindi ko kinikilala ang ICC, sabi niya. Hindi mo pala kinikilala ang ICC, tapos maghihiling ka na bigyan ka ng interim release? Ay paano pag ni-release ka, di hindi ka nababalik? Bakit hindi ka nababalik? Eh hindi mo nga kinikilala ang ICC. Di ba? Kaya, alam nyo, ewan ko, bakit hindi ba naiisip yan ng mga DDS yung pinagagawa nila? Binabastos nila ang ICC hanggang ngayon. Inaakusahan nila ng kung ano-ano. Ano daw, sinuhulan daw ang mga prosecutors ng ICC. Tapos ngayon, hihilingin na naman nila interim release. Samantalang hindi nga nila nire-respeto ang ICC. Ni hindi nga kinikilala ni Duterte ang ICC, ang jurisdiction. Bakit ka papalayain? Hindi ka marunong magrespeto sa ICC tapos papalayain ka? Parang ano yan ah. Hindi ko na talaga maintindihan ang depensa. Ano bang strategy talaga ng mga DDS na to? Ganun ba? Kahit si Kaufman, hindi mo maano eh. Ah, anong klase yan? Oh. Tapos si Kaufman, hindi naman sinasagot yung tambak na ebidensya. Wala siyang sagot. Ang sabi niya lang, politically motivated ito. Kasi si Marcos ang nagdiskarte ng lahat ng ito. Ano naman pakialam ng ICC doon? Buti nga sinurrender ng Pilipinas. Kasi kung hindi sinurrender ng Pilipinas, hindi naman makakarating dito yan sa ICC si Duterte. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, paano mo ngayon na anuhin yan? Paano? Hindi ko na talaga maintindihan. Anong klase ng depensa mayroon sila? Parang ang gulo-gulo na eh. Unang-una, hindi mo naman sinasagot yung mga ebidensya. Tapos ang gagamitin mo na ebidensya ay na argumento, politically motivated yan. Babastusin mo ang ICC, sasabihin mo na tumanggap ng suhol o bribe ang mga prosecutors ng ICC. Tapos minura pa ni Duterte ang ICC. O pinakita pa yung mga videos. Tapos ngayon hindi pa kinikilala ni Duterte yung jurisdiction ng ICC, kaya nga ayaw niyang umaten. O, di ba? Ngayon, ano nang mangyari? Wala na. Sa tingin ko sa lahat ng ito, papunta ito sa tiyak na pagkatalo. Kaya pala ayaw ni Kaufman na lumaban eh. Ang gusto talaga ni Kaufman, interim release. Tapos nung unfit to stand trial. Tapos ngayon na naman, ang pakulo na naman, bias ang prosecution kasi tumanggap ng suhol. Wala na. Wala na mga kabunyog. Talo na ito. Kung walang magiging pagbabago sa estratehiya, sa mga sasabihin ni Kaufman, kung yung sinabi niyang opening statement nung first day, ayun din lang naman ang sasabihin niya mamaya, wala na yan. Kung ang argumento ni Kaufman ay yung argumento ng mga DDS, wala na yan. Wala na. Dapat sana talagang ginalingan ni Kaufman ang pagtatanggol kay Duterte. Dapat yung mga ebidensya laban kay Duterte talagang sinira niya. Kinounter niya. Lumalabas dito, hindi niya naman kina-counter eh. Ang sinasabi niya na lang, politically motivated. Ang sinasabi niya na lang, bias ang mga prosecutors. Ibig sabihin, hindi mo i-destroy yung mga ebidensya na present ng prosecution. Anong klase? Anong klase yan? Sa bagay, ang importante kay Kaufman, matuwa ang mga Duterte sa kanya. Ang importante kay Kaufman, matuwa sila Argo at ang mga DDS. Matalo man siya sa kaso na yan, ang importante, natuwa sa kanya ang mga... Kaya yung mga argumento ni Kaufman, parang hindi naka-address doon sa judges eh. Parang yung argumento niya, hindi naman para sa mga judges. Ang argumento ni Kaufman para sa mga DDS na nanonood sa Pilipinas, nagpapalakpakan. Parang gusto niya ma-impress yung mga DDS. Parang ang gusto niya ma-impress sila Panelo. Ang gusto niya ma-impress sila Sara Duterte. At totoo naman, sabi ni Panelo, ang galing. Ang galing ni Kaufman, believe kami. Sabi din ni Harry Roque, magaling. Magaling. Sabi naman ng mga DDS sa Pilipinas, magaling. Sabi ni Sara Duterte, magaling. Di lahat sila magaling. Magaling sa kanilang tingin. Ang problema doon sa mga judges ng ICC. Siguro,
Ano bang sagot mo doon sa mga ebidensya laban kay Duterte? Wala ka naman yatang sinagot eh. Ha? Ang sasabihin naman ni Kaufman, ang importante diyan, paldo ako. Ang importante diyan, ang dami kong pera. Pangalawa, hindi galit sa akin ang Duterte. Hindi galit sa akin sila Panelo. Hindi galit sa akin ang mga DDS supporters. Bilib na bilib pa nga sa akin. Kahit talo, paldo naman ako. Parang ganun yata. Kumbaga, ang iniisip siguro ni Kaufman, wala naman talagang laban. Ano namang laban ko diyan? Matitindi ang mga ebidensya, matitindi ang mga testigo. Hindi naman umubra yung aking mga delaying tactics, natuloy pa rin. Oh, ano na lang, ang importante masaya yung mga DDS sa akin. O kaya yung kanyang sigurado gagalingan ni Kaufman mamaya, yung mga gustong marinig ng mga DDS, yun ang kanyang sasabihin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.